Vision. St. Mary's of the Woods Academy Cavite Incorporation will achieve academic excellence, act as responsible citizens, and have a strong moral foundation to prepare students for the challenges that they will meet. Living in the 21st century, continuously building up a community of disciples rooted in Christ. In order to accomplish this, the school will have rigorous academic standards, a code of students' conduct, and parental support. Mission. The St. Mary's of the Woods Academy Cavite Incorporation aims to develop the children under its care in all aspects of the growth, intellectual, social, physical, and spiritual, and in the process produce responsible young Filipino Christians. Magandang umaga po. Ako po si Mrs. Janet Bercaza, ang punong guro ng paaralang St. Mary's of the Woods Academy. Batid namin na sa panahon ngayon ng pandemic na ating kinakaharap, kailangan pa ring harapin ang maraming mga problema, lalong-lalo na ang usapin sa edukasyon o pag-aaral ng inyong mga anak. Upang makatulong na gawing mas madali ang inyong mga alalahanin at problema sa edukasyon, alinsunod sa aming pagsisikap na makatulong, aming iyahayag ang mga sumusunod na plano at mga patnubay para sa pinaghalong pag-aaral sa taong pang-akademikong ito. Dahil flexible blended learning ang napiling sistema, gagamit tayo ng 4 na platforms. Ito ay ang mga sumusunod: YouTube, Facebook, Zoom, at Google Classroom. At napagpasyahan naming gamitin ang YouTube at Facebook dahil sa agaran o mabilisang paggamit ng koneksyon sa internet. Sa mga di maiiwasang pagkakataon naman na walang internet connection, ay maaari namang gumamit ng data gamit ang inyong mobile devices or gadgets. Sa isang banda, napili naman naming gamitin ang Zoom upang maisagawa ang mga aralin o academic lessons gamit ang video call kung saan ang bawat guro at mag-aaral ay maaaring makipag-ugnay sa tamang oras. Idagdag pa dito ang video tutorial sa paraan na Zoom ang gamit. Napagpasyahan naman namin gamitin ang Google Classroom dahil sa epektibong pag-organisa at pagpo-post ng mga announcements, gaya ng grades at pag-submit ng mga files. Patungkol sa pag-aaral sa YouTube, kinakailangan ng bawat Merinyans ay mag-subscribe sa official YouTube channel ng paaralan, SMWA Cavite Incorporated, kung saan maaaring i-upload ang paunang naitala ng mga video lessons at recorded na Zoom video lessons. Batid namin na hindi lahat ay binigyan ng pribilehiyo na magkaroon ng magandang klase ng access sa internet connection. Kaya ang tugon namin dito ay paggamit ng YouTube bilang alternatibo sa sandaling ang isang mag-aaral ay hindi nakasali sa klase na idinao sa Zoom. Sa pamamagitan din ng YouTube ay pwedeng panoorin at balikan ng mag-aaral ang mga video lessons na nai-record. Higit pa rito, ang YouTube ay madaling ma-access kahit pa na ito ay walang internet, gamit lamang ang load data sa ating mga phone or mobile devices. Sa official na YouTube channel ng paaralan, ay obligado ang magulang o mag-aaral na mag-subscribe. Importante rin na siguraduhing naka-on ang notification bell button upang parating updated sa lahat ng i-upload na video lessons. Ang bawat video ay isa sa publiko habang ang ratings at comment section naman ay naka-turn off. Tungkol sa gagamiting Google Classroom, dito ilalahad ang class updates, PowerPoint slides, at iba pang karagdagang anunsyo. Ito ang gagamitin ng bawat mag-aaral
para ipasa ang kanilang takdang aralin at mga kaugnay na dokumento. Maaari silang sumali sa Google Classroom sa pamamagitan ng Google Email at Classroom Code na ibibigay ng kanilang guro. Sakali man na hindi ma-access na mag-aaral ang Google Classroom, may magagamit na alternatibong platform para sa mga may problema sa internet connection sa pamamagitan ng Facebook. Magkakaroon ng pribadong Facebook group na gawa ng kanilang guro. Magbibigay dito ng update at mga anunsyo kapareho ng nakalagay sa Google Classroom. Tulad sa Google Classroom, sa Facebook group din ipapasa ng mga mag-aaral ang kanilang mga takdang aralin at kaugnay na dokumentong hinihingi ng kanilang guro. Umaasa kami na sa plano at pamamaraang ito para sa kasalukuyang estado ng pag-aaral sa gitna ng pandemya, ngayon ay malinaw at makatulong. Sakali man mayroong kayong mga katanungan o anumang paglilinaw, ipadala nyo lamang po ang inyong mensahe sa amin. Nais naming marinig ang inyong mga komento at mungkahi para sa ikabubuti ng edukasyon ng bawat mag-aaral sa aming institusyon. Maraming salamat po at mag-iingat po tayong lahat, Merinyans and parents Merinyans. God bless. Hello everyone, my name is Denise Vercaza. I am St. Mary's of the Woods Academy's spokesperson. We would like, to the best of our abilities, to help in making your concerns and problems with education easier. On top of education, we know you also have to deal with myriad of problems amid this pandemic. In line with our effort to help, we announced the following plan and guidelines for flexible, blended learning this academic school year. We will use 4 online platforms, namely YouTube, Facebook, Zoom, and Google Classroom. We have decided to choose YouTube and Facebook for most because of its accessibility with internet connection and without internet connection through the usage of data on mobile devices or gadgets. On the other hand, we have chosen Zoom to conduct academic lessons through video call where teachers and students can interact real time. Additionally, a video tutorial on how to use Zoom would be posted. We have also decided to choose Google Classroom for its efficiency in organizing and posting announcements, grades, and file submissions. Regarding learning on YouTube, every Meridians are required to subscribe to the official YouTube channel of the school, SMWA Cavite Incorporation. This is where we would upload pre-recorded video lessons and recorded Zoom video lessons. We know that not everyone is privileged enough to have a reliable internet connection. In response, YouTube would be a good alternative in case a student cannot join the said Zoom video lessons. They can catch up on lessons through YouTube since this is where we upload the pre-recorded video lessons and recorded Zoom video lessons. Furthermore, it is accessible without internet connection through the usage of data on mobile devices or gadgets. In line with the subscription to the SMWA Cavite Incorporation, everyone must turn on the notification button so as to be constantly updated. The comment section, like and dislike button, and subscribers' visibility would all be turned off and hidden. Lastly, the channel would be set to public. Regarding learning on Google Classroom, this is where the students would be notified with class updates, PowerPoint slides, and other announcements.
This is where they also need to submit their assignments and other pertinent documents. They can join the Google Classroom with their Google email and classroom code, which would be sent by their teachers. In case of unfortunate circumstance that the student cannot access Google Classroom, an alternative option is available for those with unreliable internet connection. A Facebook group would be created by their teachers. This is where they would still be kept updated with the same announcements posted on the Google Classroom. Moreover, this is where they can also send their assignments and other pertinent documents that the teacher obliged to be submitted. We hope this plan and announcement for the current academic school year has not only been clear, but also helpful. Should there be any questions or clarifications, do not hesitate to send your inquiries to us. We would like to hear your comments and suggestions for further improvement of your child's education at our institution. Thank you very much and keep safe, Maranians. Step 1. Go to Google Play and type sa search engine ng Zoom Cloud Meeting, then install the app. Step 2. Kapag na-install na ang application sa inyong phone, click Open the app. Then pumili sa tatlong pagpipilian, Join Meeting, Sign Up, or Sign In. Ngayon ay pipiliin naman natin ang Join Meeting. Take note, ang host na magbibigay sa iyo ng link ay walang password na naka-indicate. Step 3. Ang pangalan na makikita dyan ay ang pangalan ng owner ng cellphone. Kung gusto mo palitan, pwede naman. Then kunin mo ang personal link from host ng meeting. Saka ilagay sa empty box. Then click Join Meeting. Step 4. Dahil ang features ng apps ay hindi pa fully accessible, click Got It. Then Allow. And sa nakaraan nating video, ang pinili natin ay Join Without Video. Ngayon naman ay piliin natin ang Join with Video. Then click Allow again. So nakakonect na tayo without sign up or sign in sa ating Google account at wala ng password ang host, ngunit hindi pa dyan nagtatapos. Step 5. Para madinig mo ang audio ng host, ay i-click ang the Call via Device Audio. So alamin naman natin kung paano gumagana ang bawat buton na makikita sa Zoom apps. Sa ibaba, mayroon tayong makikita na tatlong tuldok. Diyan sa ibaba ng image ng host, iswipe nyo lang yan pakaliwa para magpalit ng different camera perspective. Ganon din ang gagawin ninyo. Iswipe nyo lang para ibalik sa dating itsura ng display ng video, pakanan naman. Kapag nag-swipe ka ulit pakanan, makikita mo naman ang safe driving mode. Applicable lang ito kung gusto mo lang siya makausap via audio habang ikaw ay nagda-drive, then tap to speak para kayo ay magkarinigan. Kapag tapos ka na makipag-usap via audio at gusto mong ibalik sa dati, ay i-click done speaking nyo lang, then swipe pakaliwa. Ngayon naman, subukan naman natin pindutin ang participants button at mapupunta tayo sa chats group. I-type natin, Hello World, then enter. Ayan,
Mababasa na yan ng mga sino man na nasa loob ng group meeting. Balik na tayo ulit sa kanina. Next naman, pindutin natin ang button ng share. Diyan naman makikita kung ano ang pwede ninyo i-share. Magsasample tayo kung paano ito gagana. Piliin natin ang photo, then allow again. Then click photos. At pumili tayo dito sa logo Foundry, yung image ng pangalan ko. Then makikita nila yung sinend mo at kusa mag-off ang videos nila. Pero makikita nila yung sinend mo. Balik na tayo. And next, subukan naman natin piliin yung more sa ibaba. Then click. At may choices kang pagpipilian. Kung ikaw ay nasayan, piliin ang clap hand. Kung sumasang-ayon ka sa napag-usapan, i-click mo lang yung OK. Kung may suggestion ka, click the raise hand. Lilitaw yan sa gitna ng screen. Para mawala, click lower hand. Then yung tatlo ay huwag nyo na galawin. Okay, balik na tayo. The next button ay may feature na camera. Kapag pinindot nyo ito, ay mapupunta siya sa rear cam na kung saan ay mayroong high resolution ito. At kung mayroon kang gustong ipakita, gamitin mo ito habang kayo ay nag-uusap ng iyong ka-meeting. And the last button feature ay ang stop video. I-disable lang nito ang front cam mo para di makita ng ka-meeting mo ang iyong pagmumuka. Ngunit dahil requirement minsan ni host na naka-on camera ka, ay i-click mo lang yung start video. Google Classroom. So, paano ba tayo makakagawa ng sa ating sariling Google Classroom Learning Management System at paano natin may i-enroll ang ating mga estudyante? Now, para mag-start, ang kailangan lang natin gawin ay punta tayo sa ating Google. So, pag nasa Google na tayo, so meron tayong dalawang way. Kapag ikaw ay naka-sign in na gamit ang iyong Gmail account or kapag ikaw ay hindi pa naka-sign in sa iyong Gmail account. Paano ba malalaman kung ikaw ba ay naka-sign in na or hindi pa? So, mapapansin mo dito sa may upper right portion, nakalagay yung sign in. Ibig sabihin, hindi ka pa nakapag-sign in sa iyong gamit ang iyong Gmail account. So, importante na since ito ay gagamitin mo for personal use ng sa iyong klase, mas maganda or mas suggested na ang gagamitin natin muna ay ang ating Gmail account. Yung nag-end ng @gmail.com. Based sa experience ng iba, kapag ang ginagamit nila ay yung @deped.gov.ph, ay may mga iba po na nagkakaroon ng problema. So, mas maganda po na since ang mga bata rin naman ay pwede silang gumawa ng kanilang sariling Gmail account or meron na po silang sariling Gmail account, mas madali na rin silang makakapag-enroll dito sa ating Google Classroom. So, kapag ganito po ang inyong Google, kapag inopen niyo po siya, ibig sabihin hindi pa po kayo naka-sign in. Ganito naman po ang nakikita natin kapag nakapag-sign in na po tayo dito sa ating Google gamit yung ating Gmail account. So, mapapansin nyo either may picture na po or wala na yung word na sign in. Okay? So, para sa mga hindi pa nakapag-sign in, meron silang dalawang options para makapasok sa Google Classroom. Una, i-click yung sign in. Then, automatic tatanungin po yung inyong email address. I-type nyo lang po dito ang inyong Gmail account. Then, click nyo po yung next. Then, po yung inyong password. And then, next. So, automatic po ay makakapag-sign in na po kayo. Or, pwede rin po na ang gagawin nyo para direkta na kayo sa inyong Google Classroom ay ang gagawin po ninyo ay type dito sa Google search engine box yung Google Classroom. So, itatype po ninyo dito sa inyong Google search engine box ang classroom.google.com. classroom.google.com. Ayan po. So, pagka-type nyo po yan, press enter. So, ito po yung lalabas. Then, ang pipiliin po natin ay itong Google Classroom. So, click po natin itong Google Classroom. Then, automatic, ito po yung lalabas. So, paano tayo pupunta sa ating classroom? So, i-click po natin itong Go to Classroom. Pag kinlik po natin yung Go to Classroom, ay i-ask po tayo na mag-sign in gamit ang ating Gmail account.
So, kailangan natin siyang i-type. So, halimbawa po, type ko po ang aking Gmail account. Ayan. Then, pag na-type ko na po yung aking Gmail account, click ko po yung susunod. So, nakatagalog po yan. Then, yung ating password. So, pagkatapos po, i-click yung susunod po ulit. Okay. So, automatic po, kapag na-type niyo na yung inyong Gmail account at na-type niyo na yung password at okay, wala pong problema, ibig sabihin, tama po yung password nyo, ganito po yung lalabas. Ibig sabihin po, nasa dashboard na po kayo or interface na ng Google Classroom. Or mas madali po talaga kapag kayo ay naka-sign in na. So, kapag po kayo ay naka-sign in na, mapapansin nyo, pag nag-open po kayo ng inyong Google, ito po. At nakapag-sign in na po kayo, ito po again, yung may picture na po kayo or meron na po kayo sa may upper right side, ay lumalabas na po ang inyong email account. Ibig sabihin po niyan ay nakapag-sign. So, halimbawa, nakapag-sign in na po kayo, ang gagawin nyo na lang po ay i-click ito pong mga multiple dots po dito sa may right side ng images. Pag-click nyo po niyan, so may mga options po kayo dito. Nandito po lahat ng mga apps or lahat ng mga pwede nating magamit or konektado kay Google. So, nandiyan po yung search, maps, YouTube, play, news, Gmail, Meet, contacts, okay, drive, calendar. Ang hahanapin po natin dito ay yung classroom. So, napapansin niyo po nito, nandito na po yung classroom. So, hindi nyo na po kailangan mag-type sa search engine box nyo ng classroom.google.com kasi po, naka-integrate na po siya dyan. Part po siya ng Google. So, i-click po natin yung classroom. So, pag-click po ng classroom, nandyan na po kayo. So, mas mabilis po, di ba? Mas mabilis yung pagpasok doon sa inyong Google Classroom. So, same din po yung makita. Ito na po yun. So, mapapansin nyo po, blanco pa siya. Wala pa po siyang laman. Ibig sabihin, ito ay bago pa lang. So, paano ba ako mag-start? Paano ba ang pag-start na magawa ng aking classroom gamit ang Google Classroom? Pupunta po tayo sa may upper right side. Then, click po natin itong plus sign. When you click the plus sign, tatanungin po kayo, may dalawang options, join class or create class. Since kayo po yung teacher, kayo po yung mag-create ng class. At sino naman po yung mag-join ng class? Siyempre, yung inyo pong mga estudyante. So, ganun din naman po yung proseso na gagawin ng mga bata. Ipapakita ko po mamaya paano ba sila mag-join sa class na gagawin po ninyo. So, kung kayo ay, ang click natin ay create class, sila naman ay join class. So, mag-create muna tayo ng class para makapagsimula po tayo. So, click create class. Then, kapag click nyo po yung create class, may lalabas na dialog box. I-click po natin itong, i-tick po natin itong box na to dito. Then, click po natin yung continue. Tapos, ito po yung lalabas. So, pag click po natin yung continue, ito po yung lalabas. Ibig sabihin, mag-start na po tayo mag-create ng ating class. Now, sa pag-create po ng class, pwede po na halimbawa po kayo ay may hawak na 5 sections at pare-parehong subject lang po ang inyong tinuturuan doon, pwede po na isang class lang ang gagawin nyo. Kumbaga, isang gawaan lang ng class at doon na lahat mag-i-enroll ng mga estudyante nyo. Pero kung hindi po pare-pareho, iba-iba pong subject, syempre, automatic po yun, dapat iba-ibang class po ang i-create nyo. So, dito po sa inyong Google Classroom, pwede po kayo mag-create ng iba't ibang class. Sir, paano kung ako ay isang teacher ng science at isang level lang naman tinuturuan ko? Pwede bang isa na lang? Meron po kayong dalawang choices. Either, yun nga po, mag-create kayo ng isang class para sa lahat ng section na hawak nyo or mag-create kayo ng iba't ibang class para sa iba't ibang sections. So, ipapakita ko po dito, ano nga ba ang advantage at limitations kapag ikaw ay gumawa ng isang class para sa lahat at iba't ibang class para sa iba't ibang section na hawak mo kahit ikaw ay teacher ng isang subject lang. So, ano nga ba ang advantage ng
isang class lang ang gagawin para sa lahat ng klase. So, ang advantage po nun syempre ay isang gawaan lang ng lahat ng gusto mo ipagawa. So, isang gawaan ka lang ng assignment, isang gawaan ka lang ng quiz, isang gawaan ka lang ng isang upload ka lang ng mga gusto mong i-upload na file. Yun po ang advantage nun. Ano naman po yung limitations nun? Ang limitations naman po ng isang class ay, since isang class lang po yan, ibig sabihin, magkakasama po lahat ng mga estudyante ng iba't ibang sections sa class po na yun. So, ang magiging lang po natin, problema lang natin, or mahihirapan po tayo, ay kapag kinuha na natin yung mga grades nila or mga results ng kanilang test or ng kanilang mga assignments doon sa class na yun. Since sila po ay magkakasama, pag dinownload mo na yung file, kailangan mo pa na pag-ihiwa-hiwalin yung mga yon ng mano-mano. Yun po yung limitations niya. Ano naman po ang advantage ng iba't ibang klase, iba't ibang class para sa iba't ibang sections na hawak mo kahit na ikaw ay isang ay nagtuturo lamang ng isang subject. Ibig sabihin po, kung meron po akong class para sa section A, meron akong class para sa section B, meron akong class para sa section C, meron akong class para sa section D, kapag dinownload ko yung results, yung mga test results nila, yung mga grades nila, ay hindi ko na kailangan pa na mag-separate ng mga pangalan ng mga bata kasi doon na mismo sa section na yon na ginawa mo ay magkakasama sila. Sir, hindi ba mahirap yon? Kasi hindi ba yun yung magiging limitations naman niya ay ang kailangan ko pang magpaulit-ulit ng mga dapat gawin? Gagawa ko ng isang quiz sa kabila, tapos uulitin ko ulit sa kabila, uulitin ko ulit sa kabila. Hindi ba masyadong magiging matrabaho yon? Mamaya ipapakita ko po sa inyo kung paano natin magagawa ng paraan at mas mapapadali ang trabaho kahit may iba't ibang class tayong ginawa para sa iba't ibang section. So, para po sa akin, personally, mas maganda po na iba't ibang class ang i-create ko para sa iba't ibang section kahit na isang subject lang tinuturuan ko kasi mas makikita ko yung mga estudyante ko kung sino ba sa class na yon ang medyo nahihirapan or kailangan ng suporta. Unlike kapag sa isang class lang at yan ay mga nasa ilang daang estudyante, so mahirapan ako i-monitor. So as we go on sa ating tutorial series, ay ipapakita ko sa inyo kung paano ba mas mapapadali kahit na mag-create ako ng iba't ibang class para sa akin iba't ibang section. So yan po, magsimula na tayo. So paano nga ba ako mag-create ng aking first class? So dito po makita nyo sa create class may class name which is required, section, subject, at room. Hindi nyo naman po kailangan pang i-fill out lahat ng mga informations dyan. At po pwede nyo naman na i-edit yan kung sakali na may mga gusto kayong baguhin. So for this time, dito po tayo mag-start sa class name. Ang suggestion ko po ulit ay mas maganda, pwede na pong ilagay dyan na Science, English, Math, Filipino, AP, TLE, MAPE. So kahit ano po. Pero tandaan po natin, since papasok na po ang new normal, at baka may mga iba po ring teachers ang gagawa ng kanilang Google Classroom. So mas maganda po na i-personalize nyo ang inyong Google Classroom by putting your name. So halimbawa po, Maestro Johnny's Science Class. Then sa section po ay, halimbawa po ang section nila ay Newton. Siyempre, ang subject po ay science. Ayan. So, halimbawa sa room, wala pa po. So, hindi ko na po muna lalagyan yung room kasi hindi po natin alam kung saan po tayo room na mapupunta. So, then, pag na-kompleto na po yan, i-click na po natin itong create. Sir, pwede ka po bang ma-edit ito mamaya? Again, pwede pa po natin itong ma-edit mamaya. So, pag okay na lahat, especially itong class name na required, ang kailangan na lang natin gawin ay i-click yung create. So, i-click po natin itong create. Ayan. Nakapaggawa na tayo ng ating first class. At napapansin nyo, ito ay para sa specific na section na ginawa ko. Para sa Newton. Ano bang nakikita natin sa dashboard ng inyong classroom, sa first class po ninyo?
So makita nyo dito yung pangalan ng ginawa nyong class, so Maestro Johnny Science Class. Makikita nyo rin dito yung section at makita nyo dito yung class code. Mapapansin nyo dito na meron ditong parang line box. Kapag kinlik nyo yung line box, lalabas yung class code. So para saan ba ang class code? Ang class code ay yung code na ibibigay sa bata kapag sila ay nag-join ng inyong class. So pagka punta ng bata sa kanilang Google Classroom, i-click niya lang yung join class. Tapos, ang gagawin niya lang ay i-type yung inyong class code. Sir, paano po yun? Paano po mag-join ang isang estudyante gamit ang class code? So, ganito po yan. So, ganoon din yung proseso sa kanya pong Google search box. Ita-type niya po ang classroom.google.com. Tapos po, kapag hindi pa po siya naka-sign in, ay ila-type niya po yung kanyang Gmail account at saka yung password at automatic ganito po yung lalabas sa kanya. Di ba po ganito po yung lumabas kanina nung nag-sign in din po tayo sa ating Google Classroom, pero iba lang po tayo ng pipindutin. Sa mga bata, ang pipindutin mo nila ay join class. So instead na create class, they will be joining your class. So pag kinlik po nila yung join class, tatanungin po sila kung ano yung class code. Yun na po yung class code na ibibigay sa kanila, ang ilalagay po nila dyan, ang itatype po nila dyan, at automatic ay magiging estudyante na po sila ng class na yon. Ganun lang po yun kasimple mga ka-masters. Okay? Para po yun sa mga estudyante. So that's the easiest way kung paano po makaka-join ng class ang mga estudyante po ninyo. Na syempre, ibibigay nyo po pag opening ng classes.